Magandang araw, mga kapamilya. Kumapit na kayo dahil hatid ko ngayon ang isa sa pinakabuwis buhay na taping na naganap kamakailan para sa RIA Batang Quiapo. Ito ang episode na hindi lang umani ng matataas na ratings, kundi mas lalo pang nagpapatunay kung bakit tinaguriang si Primetime King si Coco Martin, isang eksena sa gitna ng kagubatan sa Antipolo ang naging sentro ng aksyon. At hindi ito ordinaryong kagubatan, mga kaibigan, umuulan, maputik, at sa ilang bahagi ay halos bangin na. Habang nakatayo roon si Coco kasama ang kanyang mga co-stars tulad ni Kim Domingo, maririnig mo ang malakas na hampas ng ulan sa dahon at bawat hakbang nila ay parang sinasamahan ng lagitik ng putik. Sabi nga mismo ni Coco, kahit umuulan, anuman yung panahon ngayon na pinagdadaanan ng buong Pilipinas, tuloy pa rin ang taping. Pero hindi biro ang hirap. Ang ulan ay hindi lamang basta ambon, bigla na lang bubuhos ng malakas, tapos hihinto, saka muling bubuhos. Ang lupa. Maputik at madulas na parang sabunan. Sa likod ng kamera, makikita mo si Coco mismo na minsan ay nadudulas at gumugulong pababa sa putikan, at hindi ito stunt double, siya mismo. Lahat ng dumi sa kanilang katawan at mukha ay totoo. Wala nang special effects dito, puro totoong hirap at dedikasyon, at kung sa likod ng kamera ay puro aksyon na, mas matindi pa ang nangyari sa harap ng kamera. Sa episode na ito, sinusubukan ni Tanggol at Ramon na iligtas si Tindeng at Alfredo mula sa kamay ng malupit na si Doña Pilar. Pero hindi naging madali ang misyon. Bago pa sila makarating sa mga bihag, sinalubong na sila ng mga tauhan ni Pilar, mabibigat ang kamay, walang awa. Sa isang iglap, kapwa sila na disarmahan at walang kalaban-laban. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang hirap at pagod, pero ramdam mo rin ang matinding determinasyon na magtagumpay. At doon pumasok ang isa sa pinaka-nakakaantig na sandali ng episode, ang pagsuway ni Marit sa utos ni Ramon. Dapat sana ay ligtas siya sa kotse, pero pinili niyang lumabas at hanapin si Tindeng. Sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang anak na si Tanggol na bugbog sarado, at sa isang segundo lang, nakita niyang may isang kalaban na handang saksakin ito habang wala ng malay. Mabilis siyang kumilos, isang putok, dalawang putok, bagsak ang mga kalaban. Sa eksenang iyon, hindi lang siya naging ina, naging tagapagtanggol siya ng pamilya, handang magpasa ng lahat para sa kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. At syempre, matapos ang matinding putukan at laban, na-rescue nila si Tindeng at Alfredo. Isang emosyonal na yakapan ang sumunod, at kahit ang mga nanonood sa bahay ay siguradong hindi napigilang maluha. Pero mga kapamilya, alam nyo bang bago pa man mag-roll ang kamera, dumadaan muna sa matinding proseso ang bawat eksena ng Batang Quiapo. Ibinahagi ni Coco na nagsisimula ito sa mahahabang meeting para sa script at story flow, kasunod ang ocular visit para pag-aralan ang mismong location. Sinisiguro nilang bawat anggulo ay magagamit at mailalabas ang pinakamahusay na aksyon sa screen. Lingguhan din ang training ng mga stuntmen at cast para masigurong walang madidisgrasya, kahit gaano ka-intense ang stunts. Makikita rin sa ibang behind-the-scenes videos na habang umaarte si Coco, siya rin ang nagdidirect. Nakatayo siya sa gitna, nagbibigay ng malinaw na instructions sa mga veteranong artista tulad ni Charo Santos, Christopher De Leon, Cherry P. Picache, at Juan Rodrigo. Mapapansin mo ang respeto ng lahat sa kanya, walang pilitan, puro kooperasyon at dedikasyon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na namamayagpag ang RIA Batang Quiapo sa primetime, dahil bawat eksena ay ginawa ng may puso, pawis, at dugo. At higit sa lahat may katotohanan. Wala kang makikitang eksenang basta ginawang madali, lahat pinagpaguran, lahat pinaghirapan. Kaya kung gusto nyo pang masaksihan ang ganitong klase ng buwis buhay na aksyon, tutok lang gabi-gabi sa RIA Batang Quiapo. 8 sa Kapamilya Channel, A2 Li 5 Iwan, at Kapamilya Online Live. Para naman sa ating mga kababayan abroad, mapapanood ito sa The Filipino Channel o Liray. Ako po si, pangalan ng Anchor, at ito ang Manila Filipino, ang tahanan ng maiinit, makulay, at totoong balitang showbiz. Kita-kits ulit sa susunod na kwento.